Mas maraming pera yun. Dadali pa niya ako sa Amerika. Dollars. Diba? Hahalikan natin ang paa ng isang dayuhan. Ano man ang kanyang lahi. Dahil ang tingin natin sa sarili natin, bilang isang tao, naapektuhan ng ganitong klaseng mentalidad. Bakit? Because of the colonial education na may pagtutuon sa individualism. Ano tinatanong sa inyo kapag bata kayo? Bakit kayo nag-aaral? Anong sagot mo? Kasi ka ng parents mo, ikaw iha. Ba't ka nag-aaral? Nung bata ka, ano sinasagot mo? Ano yung mga pangarap sa buhay? Ako, isasagot ko dyan eh. Baka marami akong pera. Ang bili ng laruan. Baka pagka natapos ako sa trabaho ko, napakaraming pera ko. So, with this kind of mentality of the school children of the Philippines, we are breeding people of individual. Too much individualistic. No? Yung pera ang mahalaga. Therefore, because wala tayong masyadong pera, bilang isang bansa, wala na rin tayong kwenta. Wala na rin tayong halaga. Money is all that matters. Hindi lang, love is all that matters. Hindi. Pera. Diba? Pera. Pera lang yan. Ganon. Oh, yeah. Okay. Wait. So ngayon, I'm going to... Excuse me. Let's put that point, no? Shelf muna natin. So nakita natin ang liit ng tingin natin sa ating sarili bilang itindi. Bakit ako nandito at tinuturo pa din ang ating kasaysayan? Kailangan, kasi ako po, ang aking ginagawa ay personal. This is a personal crusade. This is a personal journey to make my life worth living. Itong pagtuturo ng kasaysayan. And why am I here in front of you? Of course, we have to go back to my story, which began 26 years ago. Not 20 pounds ago. 26 years. Noong January 19, 1984, meron pong isang bata na pinanganak sa mundo na pangalan ay Michael Charleston. Oh. Ang bata nito ay medyo lumaki na parang weirdo. Bakit? The first word that he learned, tinuturo niya sa Santo Niño, was not mama or papa. It was G. G for Jesus. Nakakatuwang isipin. So ako po'y nahilig, medyo naging pet peeve ko nung bata ako, ay yung mga santo. In fact, may mga photographic evidence tayo na ginagaya ko yung mga santo. So dito, sino ang ginagaya ko dito? Sino? Si Jesus. Di ba? Na ipinako sa krus. Very good, the crucifixion. Now, alam niyo po, ganito ako eh. Kapag kung mayroong santo na gusto ko at pumunta ako sa bahay ninyo at nakita ko gusto ko yung santo na yun, at wari yan, gusto ko yan ma, at hindi niyo binigay yan sa akin, hahanap ako ng kanto ng mesa, doon ko ipupo ang ulo ko. Ganun ako kawin ko. No? Pupupo ko yung ulo ko. So, tingnan niyo ito, ano? O siya, sinong ginagaya dito? Yan. Yan. Santo Niño, pwede Santo Niño. Pero tingnan yung hands. Ganyan ba yung hands ng Santo Niño? Hindi. Ano yan? Sacred Heart. Very good. Kulang na lang puso. Diba? Sacred Heart. Pwede yung chicken. Show us chicken. Diba? And syempre, show us duck. Donald Duck. So, may pagka-weirdo po ako. I felt different. And my playmates also felt that I am different. Ayun po, nung bata ko, minsan ko po yan, incest. Minsan ko yan. Kita nyo naman, no? Tinawag po ako noon ng mga bata. Alam nyo, tinawag ko ng mga bata na bakla. Kasi ako pinakamatangkad, ang payat-payat ko, at ang lambot-lambot ko. Pag po noong 1990s, tinawag ko yung bakla ng isang bata. Napakasakit. So, yun ang tawag sa akin bakla. So, ito yung mga insecurities na itinabog ko sa akin. So, alam niyo, sa sobrang different, I felt so different. Mukha naman kasi talaga. Tingnan niyo naman. Mukhang bakla naman talaga yan.
But I felt so different, no? Ako po, ang isang memory ng childhood na hindi ko maalis sa aking isipan. Ay, minsan po, ako po ay humingi sa aking mga pinsan na isama ako sa kanilang laro ng paddle. Gusto kong matuto. Ayaw nila. Siguro, akala nila hindi ko kaya. So, anong ginawa ko? Nagpunta ako sa kulungan ng manok ng lolo ko. Nagkulong ako doon. At doon ako iyak. No? Hanggang siguro may pumansin sa akin. Eh, wala naman. So, kung kinakanta ng isang presidential candidate, kung nakaligo na ba ako sa dagat ng basura, ang sagot ko dyan, ikaw, umiyak ka na ba sa kulungan ng ano? So, despite the fact that I was an overachieving bastard in elementary and high school, so, pinapakyat ko lagi ang nanay ko at saka ang tatay ko sa stage every time, hindi nawala ang insecurity na yan. Nung po kinuha ng picture na ito, 3rd year high school ako, minsan, nagdebate po ang klase. My teacher in HT, si Ma'am Yalo, sabi niya, Filipino family ganyan, yan na nag-uubo sa isang tao. At tingnan nyo naman po, in example pa ako. Dati ko kasi hinahatid ako ng nanay ko sa Tamahaw. Yung Tamahaw, yung 1984, na jeep, no? Natid ako sa eskwela yan. At, syempre, nakikita nila na mahal-mahal ko yung nanay ko, no? So, ayan. Pero yun, sinabi na, yan, tingnan nyo si Mr. Chua. Yun na, napakabait niyang bata. Mahal-mahal ko nila. Napakabait kong bata daw, kaya ganyan, kasi dahil sa mga magulang ko, dahil sa kanilang all-out support sa akin. Alam nyo, may isang tao na sabi, Ma'am, mali po yan. Si Mr. Chua, hindi na po yan magiging successful. Hindi po yan lalabas sa saya ng nanay niya. Mama's boy po siya. And for 30 minutes, the whole class debated on it. And actually, hindi nga siya debate. Pinagtulungan nila. And even one of my best friends said, Ma'am, okay lang po yung suporta ng pamilya, pero hindi naman ganun kalala. I felt so bad. Bakit? Masama bang mali ng mga magulang ko? Of course, nung hapon na yun, nung sinundo ako ng nanay ko, sinundo ko talaga sila. Mamas ko di ba? So, sabi ko, Mama, bakit sila ganon sa akin? That was my question. Bakit nila akong ginaganito? And I recorded it in my diary. She said, kasi ang mabungang puno ay talagang